Kung ano tayo ngayon, ay gawa ng Diyos, at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa, na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Madalas iniisip ni Liza na parang walang direksyon ang buhay niya. Oo, masipag siya sa trabaho, tumutulong sa pamilya, at kung minsan ay nag-volunteer works pa siya. Pero sa loob-loob niya, pakiramdam niya ay parang inuulit-ulit lang ang mga araw niya. Hanggang isang linggo, habang nakikinig siya sa mensahe mula sa Efeso, nabanggit ang katotohanang bumago sa pananaw niya, na hindi lang pala siya basta nabubuhay. Siya ay obra maestra ng Diyos. Ang bawat detalye ng kanyang buhay, kasama ang mga pagsubok at tagumpay, ay bahagi ng mas malawak na plano ng Diyos. Pinaalala ni Pablo na ang ating kaligtasan ay hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi ito'y napasa atin dahil sa biyaya lamang ng Diyos. Pero ang biyayang ito ay hindi nananatiling walang bunga. Ang Diyos mismo ang naghanda ng mga mabubuting gawa para sa atin, mga gawa ng kabutihan, katapatan, pagbibigay, at paglilingkod na dumadaloy mula sa bagong buhay na tinanggap natin kay Kristo. Hindi ito basta pagkakataon lang, sadyang hinanda ito ng Diyos upang maipakita sa mundo ang kanyang kabutihan. Kapag naunawaan natin ang katotohanan ito, nagbabago ang tingin natin sa araw-araw na gawain. Ang simpleng pagluluto para sa pamilya, pakikinig sa isang kaibigan, tapat na pagtatrabaho, o pagtulong sa kapitbahay, lahat ito ay pwedeng maging gawain ng biyaya na nagpapakita ng kagandahan ng Diyos. Hindi natin binibigyan ng halaga ang mga gawaing ito sa sarili nating kakayahan. Ipinapakita lang natin ang halaga na inilagay na ng Diyos sa atin sa pamamagitan ni Kristo. At dito, natural na lumalabas ang dalawang bagay, ang pagiging mapagpakumbaba at ang pagkakaroon ng kagalakan. Mapagpakumbaba dahil hindi ito galing sa atin, kundi kaloob ng Diyos. At may kagalakan dahil binigyan tayo ng pagkakataong matupad ang kanyang plano sa ating buhay, kahit sa mga simpleng gawain na di natin napapansin noon. Sa ang bahagi ng iyong araw-araw na buhay, makikita ang paanyaya ng Diyos na lumakad sa mabubuting gawa na inihanda niya para sa iyo. Panginoon, salamat po dahil ako'y iyong obra maestra kay Kristo. Tulungan mo akong makita ang mga mabubuting gawa na inihanda mo para sa akin, hindi bilang pabigat, kundi bilang kaloob mo. Naway makita sa buhay ko ang iyong biyaya, sa malalaki man o maliliit na bagay. Sa pangalan ni Jesus, Amen.